At sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo at magbigay galang po tayo sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dadalhin po ng ating pinagpalang mangaral, ating beloved Minister John Isguera. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa po, mahal na Panginoon sa iyo, dakilat makapangyarihan pangalan. Kami po yung nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapaabot ng aming dakilang pagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Sa unang panalangin, namin minamat, ginagalang ng mahal na pastor. Minsan pa, mahal na Panginoon, kami po yung nagpapasalamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sayo mula sa opening prayer, sa joyful song, sa mga buhay na patotoo, na nagsilbing kalakasan ng bawat isa sa mga bahagi ng pag-aawitan, special number, mahal na Panginoon, umabot sa trono ng iyong biyaya sa pagbibigay na sa susi ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Minsan pa, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon, gamitin mo po ang mga labing ito, mahal na Panginoon, lagyan mo po ng iba yung karunungang kaalaman, mahal na Panginoon ng aking puso, mahal na Panginoon, makaabot sa trono ng iyong biyaya at maging malinaw sa bawat pandinig ng bawat makakapakinig ng iyong mga salita. At minsan pa, mahal na Panginoon, sa unang panalangin namin minamat kagalang-galang ng mahal na pastor, Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of unbelief, cast out right now in the mighty name of dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Minsan pa po, mahal na Panginoon, ako po ay nagpapaabot ng dakilang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po pa rin ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, ang tao ng Diyos na ginamit para sa ating kaligtasan, ang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po'y patuloy nating inaalala ang kabutihan, aral, pangangalaga, pagtuturo, pagpapagal ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeda, dearest Mama. Ako rin po'y bumabati sa aking beloved wife, Mami, sa aking mga anak na narito, Matt, Princess, at sa lahat po ng ating mga beloved co-workers na narito, co-preachers na narito po, sa lahat po ng ating mga mahal na mga elders of the church, sa lahat po ng ating mga choir members, instrumentalists, sa lahat po ng ginamit sa pagkakaisa ng banal na gawain ito. Purihin natin at mahal na Panginoon at welcome din po natin ating mga baguhan, ng mga kapatiran na naririto. Purihin po natin ang mahal na Panginoon at welcome po kayo sa ating banal na gawain. Amen. Pangalawa, ako'y bumabati ng happy 36th church anniversary ng ating pong gawain dito sa Pampanga. Lubos talaga pong pinagpala ang Pampanga. Matagal na rin po kami talagang dito kami halos palagi nung araw, mga minamahal, diyan sa Lunak po, mahal Pinoy. Talagang pong pinagpala po ang lugar na ito. Amen. Hallelujah. Sa ating pong pag-aaral, kanina, doon lang sa huling awit nung sa choir, yung thanks for giving to the Lord. Ako man ay nagpapasalamat sa nagpatuloy na nagbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil kung wala nagpatuloy, baka ako, hindi rin ako naligtas. Kaya ako ay nagpapaabot ng dakilang pagpapasalamat sa lahat na nagtapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo nakikita natin, mga minamahal, ang ating mga, kung hindi tayo nagpapatuloy sa ating gawain, hindi natin nakikita mga buhay na patotoo. Mga buhay na patotoo na maririnig natin ang bawat mga kanilang mga sinasaad, mga kagalingan, pagbabago ng buhay, kagalingan, pagpapala, yung freedom sa drug addiction, freedom from alcoholism, freedom from slavery of sin. Marami tayong pinagpapasalamat, mga minamahal.
Isa na rito, mahal na Panginoon, sabi nga po natin, ang pag-aralan natin dito ay ang bawat puso ng tao. Ako ay nagpapasalamat kanina dahil sabi ko nga sa aking beloved wife, Mami, mukhang hindi na ako magpipreach dahil more than enough na yung kanya pong pagsasalita kanina. Damang-dama natin ang banal na espiritu na ating pinakamamahal ng Panginoon. At alam ko sa bawat isang naririto, alam nyo, galing lahat sa puso ang mga salitang ito. Ganon din, ang sabi nga, ang bawat sa isa sa atin ay may mga puso. Sabi nga, ang puso, ayon sa banal na kasulatan, ay nagsasaad ng pagmamahal, kaalaman, at pangunawa. Affection, wisdom, and understanding. Ito daw ang nasa sentro. Sabi nga, pag pinag-uusapan natin ay puso, it is in the center of everything. Pag may magandang lugar sa isang probinsya o isang bansa, ang sasabihin nila, the center of that city, the center of that country. Palagi, pag sinabing center, ito ang pinaka. Ito ang pinakamaganda. Ito aming banner, ika nga. Sa atin, ang banner ng tao ay ang kanyang puso. Pero alam nyo, maganda ang paglikha ng mahal na Panginoon sa tao. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon, on the 6th day, everything that I created is very good. And God rested on the 7th day. So hindi magpapahinga ang mahal na Panginoon kung hindi niya nakita ang kabutihan sa kanyang nilikha. So isa na rito, ang tao. Nilikha ng mahal na Panginoon ng tao na kanyang binigyan ng buhay sa kanyang hininga. So ang the image of God is in us. So inaasahan ng mahal na Panginoon, ang kabutihang yan ay dadaloy sa atin. Pero ayon din nga sa Biblia at ayon na rin sa mahal na Panginoon, nagkaroon ng pagkukulang ang tao. Ang hindi nga maganda yung sinasabi rito eh. By nature nga daw, ang sabi nila, the human heart is evil, deceitful and wicked. Masama, mandaraya, at kasuklam-suklam daw ang ginagawa. Hindi naman pwede natin sabihin na inimbento to. Kasi sabi dito sa Genesis 6:5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. So sabi ng mahal na Panginoon, palagi ang kanyang nakikita, ang pag-iisip ng puso ay palaging masama parati. Ang sabi rin din dito sa Jeremiah 17:9 and 10, ang puso ay mandaraya na higit kaysa sa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makakaalam? Sa Gis, ang sabi, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kaniya-kanyang mga gawa. Mga minamahal, hindi tayo dapat dito mabuhay. Kaya nga ang sabi sa ating pag-aaralan, ang sabi rito, kasiguruhan, ang isang tao, isang Kristiyano, kung ikaw ay lumalakad na may pag-iingat at merong katilinuhan. Assurance of being careful and wise if you search your heart. Kung sisiyasatin mo ang iyong puso, doon ka magsisimulang mag-ingat at maging pantas. Dahil titignan mo sa kapanahunan yan, makikita mo ngayon, kung ikaw ba'y lumalakad ayon sa banal na kalooban. Dito po sa atin sa ating bersikulo sa una, Deuteronomy 14:2. Dito po sa Deuteronomio, Kabanatang 14, Talatang 2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Amen. Amen. Purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, sapagkat ikaw, ang tawag nga sa atin, banal na bayan. Hinirang ng mahal na Panginoon. Sabi, ikaw ay pinili. Hindi ka basta, hindi lang kayo biglang sinalok lang na ganun. Tayo ay pinili. Kung titignan nyo ang lugar ng Pampanga,
ay mas marami pa ang nasa labas. Pero wag niyong ihanay ang inyong sarili sa mga taong nasa labas. Dahil sila ay hindi pinili ng mahal na Panginoon. Tayong naririto na dumidinig sa salita ng mahal na Panginoon, ang tinawag at ang pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kaibahan natin sa kanila. Kaya nga sabi nga natin, we are no ordinary people. Hindi tayo mga ordinaryong tao. Tayo ay anak ng mahal na Panginoon, hari ng mga hari. Hindi tayo pwede manggulumihanan sa ating buhay na sinasabi natin, ba't mas mayaman si ganito, ba't mas kilala sa ganyan, bakit may si ganyan. Walang kahalagahan yun. Ang sabi nga, what profit a man if he gains the whole world at he suffer his soul? Walang kabuluhan lahat ng mga kayamanan sa mundo, o katayuan mo, o kung sino ka pa man sa mundong ito, wala pong kahulugan at walang pagpapala to kung ang iyong puso naman ay malayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Ang sabi rin dito sa Colossians, sabi nga, tayo ay magiging higit sa lahat ng bayan sa ibabaw ng lupa. At sabi naman, at anumang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung ikaw ay pinili, ikaw ay isang bayan hinirang, so anuman ang iyong ginagawa sa salita o sa gawa man, gawin niyong lahat to sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nagpapasalamat kayo sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi nga, palagi tayong magpasalamat. Pero sabi dito, meron palagi tayong tinatawag na careful. Maging careful, maingat, at maging pantas. Bakit? Sabi nga, dadapwat alamin nito, sa mga huling araw ay dumarating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungyawan, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga bangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa maibigin sa Diyos. Kaya nga sabi rito, sa Ephesians 5:15, 16, 17, mag-ingat nga kayo, lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang araw ay masasama. Kaya nga huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. So, tinawag tayo ng mahal na Panginoon, pinili tayo bilang mga anak ng mahal na Panginoon. Pero kung sa ating paglakad, hindi tayo magiging maingat, hindi tayo magiging pantas, ang sabi nga, darating ang panahon na tayo ay baka mahatak ng mga ugaling ng mga taga-sanlibutan na may mga mayabang, mapang-api, makapagsalita na hindi maganda, maibigin sa salapi, maibigin sa kalayawan. Ay ayaw ng mahal na Panginoon yan. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, unless we have first given ourselves, hanggat hindi natin muling ibinibigay ang ating sarili sa pinakamamahal na Panginoon, walang tatanggapin ng mahal na Panginoon na handog na galing sa atin. Even you give the millions of your millions, if you give the everything in your life, kung bigay mo man kung ano man, kung ang buhay mo ay wala sa katotohanan o wala sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi yan tatanggapin ng mahal na Panginoon. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Until you give your heart. Hanggang hindi mo ibinibigay ang puso mo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, God wants your heart. Gusto ng mahal na Panginoon ang puso natin. At gusto ng mahal na Panginoon tayo. Gusto ng mahal na Panginoon tayo. Kaya nga sabi dito, alalahanin natin ang puso. Sabi nga sa Biblia, ito ay nakasalalay dito ang ating damdamin, ang ating hangarin, ang ating spiritual na naisin. Ang pinakasentro nga ng mensahe ng banal na kasulatan ay hanapin at siyasatin natin ang pagbabago mula sa isang masamang pusong patungo sa kabutihan. At ating ihanay ang ating mga puso ayon sa kanyang layunin. Sining kanya? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi tayo lumalakad na ng ayon sa atin. Remember mga minamahal,
babalik tanawa lang natin. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga ganitong pagtitipon, lalo sa mga anniversary, sa mga krusada. Dahil nagkakaroon tayo nagbibigyan kami ng pagkakataon makipag-ugnayan sa inyo po at magkaroon tayo ng araw ng paalalahanan. Ang sabi nga po natin, nung araw na tinanggap natin ang pinakamamahal na Panginoon, tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Ang buhay ng tao ay isa lamang. At sinabi natin, tinanggap natin ang pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Wala nang iiwan sa atin. Ang buhay natin ngayon at ang naghahari sa atin ngayon ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi, ang buhay ng paglakad natin is ayon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ito ayon sa atin. Kaya nga, anong sinasabi dito? Sa Proverbs po, pakibasa sa 23:26. Dito po sa mga kawikaan, Kapitulo 23, ang bersikulo po ay 26. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Amen. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Dito, pakinggan niyo po ang sabi ng mahal na Panginoon, anak ko. So ang mahal na Panginoon dito, nire-recognize yung kanyang, yung kanyang relasyon sa atin. Hindi tinatawag na si Pedro o si Juan, hindi. Ang tawag sa atin, anak ko. Ha? Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ka sa ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ibig sabihin, ibigay mo sa mahal na Panginoon ang iyong pagtitiwala at ang mahal na Panginoon ang magbibigay liwanag sa iyong lalandasin. Sabi nga, ang mahal na Panginoon na nagbibigay, ang kanyang salita ang nagbibigay liwanag sa ating mga lalakaran. There is a relationship, sabi nga dito po. As the Creator, ang mahal na Panginoon, as a Creator, sinasabi ng mahal na Panginoon dito, kaya tinatawag tayong anak because He is a Father of all. Ako naglalang sa inyo, akin kayo. Hindi kayo para sa kaaway ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, ginawa tayo wangis ng mahal na Panginoon para lumakad tayo ayon sa mahal na Panginoon. Pag-isipan po natin, ang bawat pag-aari ng mahal na Panginoon ay nasa kanyang pag-iingat. Isa tayo doon. Hindi basta-bastang pag-aari. Minamahal na pag-aari, iniingatan, tinubos ng kanya kabanal-banalang dugo. We're so precious in the eyes of God. Sabi nga sa Galatians 3:26, sapagkat kayong lahat mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, it's because of our faith. Naniniwala tayo ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang siya nagligtas sa atin because ang ating kasalanan, wala tayong kapamaraanan para gawin ito. Wala tayong kapamaraanan para sabihin natin na magkaya kong iligtas ang sarili ko. We cannot do that. We're so weak. We're nothing. Wala tayong katuturan kung wala ang mahal na Panginoon sa atin. Dito sabi, anak ko, ibigay mo ang iyong puso sa akin. Merong paghingi ang mahal na Panginoon. Kasi as a father and a son, hinihingi niya, parang isang pamilya, akin na, bigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin ang iyong puso at aking papalitan ito. Sabi nga rito, seek us out and ask for our heart. Our love proves His great love for us. Ibigay mo sa mahal na Panginoon. Titignan ng mahal na Panginoon kung saan ka nabibigatan. Titignan ng mahal na Panginoon nasaan ang iyong pagkukulang. Titignan ng mahal na Panginoon anong klase ang iyong pamumuhay. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, sa akin mo pagtiwalang iyong puso. Akong gagawa ng kapamaraanan yan. Ano sabi nga dito sa Ezekiel 36:26? Ano sabi ng mahal na Panginoon? Ibigay mo sa akin ang iyong puso at aking papalitan ito. Ang sabi sa Ezekiel, ito po ang sinasabi sa Ezekiel, ang kabanatay 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Amen. Amen. So ano sabi dito ng mahal na Panginoon? Bibigyan ko ka rin naman kayo ng bagong puso. Hindi dito pinag-uusapan, di ba pag tayo may nasisira, hindi pinapapatsihan lang natin, ginagawa ng remedyo. Ang mahal na Panginoon hindi ganun. Titignan, kaya sabi ng mahal na Panginoon, bigay mo ang iyong puso, sisaya sa atin ko to. Tinitignan ng mahal na Panginoon, kung ito ay saan ginamit. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ibigay mo sa akin yan at papalitan ko. Hindi natin papatsiyan, hindi natin gagawa ng remedyo.
Ang gagawin ng mahal na Panginoon, bibigay ko sa iyo ang bagong puso. Ang bagong puso na puso ng laman upang kayo magkaroon ng pangunawa. Upang kayo manumbalik ang iyong pag-ibig. Upang manumbalik sa inyong pangunawa. Dahil minsan, nagiging matigas ang ating puso sa takbo ng panahon. Sa mga nangyayari sa ating buhay, sa mga pagsubok. Minsan sa ating nilalakaran, na marami na tayong natitisod sa mga kung ano-ano mga nangyayari sa ating buhay. Pero sabi nga ng mahal na Panginoon, huwag mong tingnan ang mga bagay na yan. Look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Tumingin tayo sa mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon, ang sadyang alam lang ng buong kabutihan. Lahat tayo is in the journey to perfection. Kaya nga yung puso natin, talagang pag-iingatan. Kaya sabi nga ng ating dearest honorable pastor, every now and then, pag may nagpapapray over, pag merong mga pagsubok, ang unang tinatanong ng ating kagalang-galang na mahal na Panginoon, may nagawa ka bang pagkukulang? Mahal na pastor, wala po. Ang palaging sinasabi ng dearest honorable pastor, search your heart. Siyasatin mo ang iyong puso. Hindi ako naniniwala na mangyayari sa iyo kung walang pahiwatig ang mahal na Panginoon. Ang ating pinakamamahal na Panginoon talks to our heart. Kaya nga, di ba, sabi nga po, ang ating mahal na pastor ay binigay ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang puso. Because ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, ang siyang nakakita sa puso ng mahal na Panginoon. Siya ang nakasunod kung paano mabibigyan ng pagsunod, tamang pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng mahal na Panginoon, inabot mo ang aking puso. Nakita ko na ikaw ang nagpagal para makita mo ang aking puso. And ayon sa aking puso, sabi ng mahal na Panginoon, ikaw ang magiging pastor na ibibigay ko sa aking mga hinirang. Tayo ang mga hinirang. Ganong kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng totoong umaabot sa puso niya kung sino ating talagang mangunguna sa atin. Matagal, marami na pong nauna rito. Si Beloved SPO4, matagal ko po na siya nakita nung mga 30 years na po yun. 65 na po ako eh. Dumating ako rito, mga 31 years old eh. 65 na po ako. Palagi po, si Beloved SPO4, pag nagpatotoo yan, talagang on fire. Kasi nakikita sa kanya at nakikita niya sa kanyang buhay kung ano ang talagang kabutihan ng mahal na Panginoon. Kung ang gawain ito ay hindi umabot sa pamantayan at sa puso ng pinakamamahal na Panginoon, siguro walang mga himala na mangyayari sa atin. Wala siguro mga pagpapala na aabot sa ating mga mahal na kapatiran. Pero bakit ang dami po natin mahal na mga kapatiran, yung mga hindi pa pinagpahinga ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy sila. At yung mga ibang nag-backslide, magugulat ka, naririto sila. Bakit? Ang sabi nila, nagkamali ako, dapat pala hindi ko tinalikuran ang pagkilala ko sa mahal na Panginoon. Dahil isa lang pala ang totoong Diyos na talagang nagmamahal sa akin. At isa lang ang pastor na binigay ng mahal na Panginoon para mangalaga sa atin. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ganung kalagayan.